Magandang araw sa ating lahat, no? Hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Diretso na tayo sa ating pag-uusapan. Ngayong araw, January 21, 2026, binulaga, no? Siguro ang kampo ng mga Duterte dahil hindi nila inaasahan na ngayong araw darating yung point na nag-isip yung mga civil society group at yung mga tinatawag na mga silent majority, and of course itong si former Senator Trillanes na magsampa ng kaso kay Sara Duterte before the Ombudsman. At nag-cover po tayo doon kanina. Actually, napailuwanan ko na to sa ating mga vlog kung ano po yung mga naging dahilan at nag-udyok sa civil society at sa kampo ni former Senator Trillanes na ipursigi ang pagsampa ng kaso kay Sara Duterte sa Ombudsman. Ang tanong ng karamihan ngayon ay matulad kaya ang kapalaran ni Sara sa kapalaran ni former Senator Bong Revilla na nilabasan ng warrant dahil po sa kaso na malversation of funds, syempre, corruption. Para po sa kaalaman ng lahat, ang isinampang kaso ni former Senator Trillanes ng civil society group at ng tinatawag na silent majority ay ang kasong malversation, Anti-Corrupt and Graft Practices Act, and syempre andyan din po yung plunder. Alam naman natin na yung mga kaso na yan ay mga mabibigat at ipaniliwanag po ni Senator Trillanes yan kanina na hindi lamang po sa panahon na siya ay naging vice presidente ang mga kaso na ito. Cover po yung naging DepEd secretary siya, naging vice mayor at saka mayor po ng Davao na kung susumahin umabot po sa 2 billion. Hindi lang milyon dito ang pinag-uusapan kundi billion sa pagkakamaling paggasto ng public funds. No? Yan ang naging dahilan para naisipan nilang panagutin itong si Sara Duterte. Tinanong din natin si former Senator Trillanes kung mga kamunting tinig, ano ba ang asahan ng taong bayan? Dahil syempre, magsasabi naman ng iba dyan na nakailang kaso ng sampa pero hindi pa rin napapanagot. Actually, may impeachment at may isa pa pong kaso sa Ombudsman plus itong isinampa ngayon na talagang bulto-bulto na mga ebidensya ang dinala sa tanggapan ng Ombudsman. So mga kamunting tinig, ito po ay bahagi ng demokrasya ng ating bansa. Kung nakikitaan po natin na mayroong probable cause, abay madali po magpo-prosper yan sa Office of the Ombudsman kasi i-recommenda po nila yan sa pagsampa, sasampahan po nila ng kaso yan sa Sandigang Bayan. Tsaka doon po magpapalabas ng warrant. So pag may warrant na, huhulihin and syempre ikukulong. So yun po ang possible kaya na magiging kapalaran ni Sara. Kaya sa ngayon pa lang, hinihintay natin kung ano po yung magiging tugon ni Sara Duterte dito. At syempre, tinanong din natin si former Senator Trillanes kung ano pa yung aasahan niya sa kampo ng mga Duterte. Ganun pa rin, no? Sinabi po na siyempre, naturalmente, sisiraan at hindi po na ito bago sa senador, kundi panahon pa ng 2016, grabe na po yung sira sa kanya. Ang maganda lang dito, kasi hindi po minadali, no? Hindi po minadali ang pagsampa ng kaso, pinag-aaralan. At tama yung sinabi ni former Senator Trillanes na hindi na kailangan pa ng chismis o hindi na kailangan pang ipa-social media mo. Kasi may mga nag-gather sila ng mga informations at yung kaso na ito ay magiging reason para buksan po yung mga bank accounts na di umano'y naglalaman ng mga transaksyon na umabot po sa bilyon-bilyon. So kung walang kasalanan si Sara Duterte, edi kalmante lang siya, no? Maghintay lang siya ng desisyon ng Ombudsman dahil syempre
indefinite po yung timeline. Pero dito po kabahan si Sara kasi alam mo kung bakit. Crackdown po ngayon ng mga korap eh. Itong administration na to talagang grabe ang pakikipaglaban sa korupsyon. Kaya ang nangyari po dito kay Bong Revilla na kaso, weeks, no? Pagsampa, weeks lang ang binilang, naglabas na po ng warrant. So, yung kapalaran nga ni Bong Revilla ay magiging kapalaran din kaya ni Sara Duterte. Kasi mabigat itong malversation eh. Non-bailable to. Aside from that, plunder. Aside from that, Graft and Corrupt Practices Act. Yun ang mga mabibigat na isinampa na kaso laban po kay Sara Duterte before the Ombudsman. Nasa kamay na po ng Ombudsman kung papaano pag-aralan itong naisampang kaso ni former Senator Trillanes, and napag-usapan din po kanina kung magiging bahagi ba ng pagsampa itong statement o pahayag ni Ramil Madriaga na pilit po dinideny ni Sara Duterte na magkakakilala sila. Pero klarong-klaro naman na yung grupo ni Ramil Madriaga na isip siyang sumusuporta po kay Sara Duterte para maging Pangulo. So, ang mga nangyayari kanina, bumulaga po yan sa media, sa social media. Pero alam mo kung bakit? Ang daming media nag-cover. Kasi, at saka sa mga message ng live streaming natin, ang dami pong natuwa. Dahil matagal na pong hinihintay ito na magpo-prosper ang kaso laban kay Sara sa Ombudsman. So, siguro may proper time talaga, kaya hindi na po nagpapatumpik-tumpik itong mga grupo ng civil society, yung tinatawag na mga silent majority, at syempre andyan po si former Senator Trillanes. Nanumpa po siya kanina or sila before the Ombudsman. No, maayos naman ang tanungan between former Senator Trillanes at syempre ng media. Pero bago po nagkaroon ng press con ng tanungan portion, ipinaliwanag po ng leader ng majority or silent majority group na ang mga dahilan kung bakit naisipan po nilang magsampa. Kasi tama na Tama na daw yung mga kabulastugan, yung pagnanakaw, yung paglima sa kaban ng bayan, considering na sinasabi ng mga maka-Duterte na 612 million lang yan, mas malaki ang pondo ng presidente, bakit hindi po sinampahan ng kaso? Tandaan po ninyo mga kamunting tinig, si PBBM at saka si Sara, both impeachable officials yan. Pero si Sara Duterte, hindi po siya immune sa kaso. Only the President. And paano mo sasampahan ng kaso before the Ombudsman ng Pangulo, napaka-systematic, napaka-comprehensive ang report, na submission of report or liquidation ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kung paano po ni-utilize ang pondo. Sabihin ng iba dyan, mas malaki ang nagasto ng presidente. Malaki o maliit, ang importante, maayos po ang submission ng report doon po sa COA. Sa opisina kasi ni Sara Duterte, ang daming mga kaso. Una-una dyan, nag-notice of disallowances. So, bago po yan, nawawala yung pondo, ginamit at hindi maipaliwanag kung saan napunta dahil gumamit po ng mga Mercedes Piatos at iba pang mga chichirya. So, very questionable po yon. And then, ito pa yung nakakatuwa kanina dahil po sa pagsampa ng kaso kay Sara Duterte before the Ombudsman, sigurado na nagkukumahog na naman ito sa pang-aaway at pagbawild ang mga Duterte diehard supporters. Alam mo naman, ang sabihin naman ng mga Duterte diehard supporters nito ay pinopolitika. Actually, hindi po ito politika. Kung ako lang hindi po ito. Ito po ay malayang proseso at malayang gawain ng kahit na sino man sa isang demokrasyang bansa. Ang problema kasi sa kampo ng mga Duterte, imbis na pag-aralang mabuti, nangaaway sila. Unlike po
Kay Pangulong Bongbong Marcos, sinampahan ng kasong impeachment. Napaka-professional at napakaganda po ng response ng palasyo. Wini-welcome po kasi bahagi po yan ng democratic form of government. Kahit na sino, basta may discontento sa gobyerno, as long as substantial yung reklamo, as long as relevant, as long as may probable cause o may form and at the same time substance, i-entertain po talaga yan. So yan po yung mga nangyayari kaninang umaga, ngayong araw, okay, na January 21, 2026. Gusto ko lang pong i-recap sa inyo na nag-cover po tayo ng pagsampa ng kaso ng civil society group at ng silent majority, at syempre andyan po si former Senator Trillanes kay Sara Duterte before the Ombudsman. Pinunto po nila doon ang maling paggamit ni Sara at ng kanyang opisina ng public funds, no? At saka di may paliwanag na paggasto at pinagagamitan ng confidential funds. And syempre, andyan yung malversation, andyan yung graft, andyan yung plunder. So mga mabibigat po na mga kaso yan. So abangan po natin ang susunod na kabanata, abangan po natin what will be the response ng opisina ni Sara. Sasagutin ba nila ito ng maayos o tatantrum na naman at magbaliw-baliwa na naman sa harap ng publiko. O so, ganun lamang po ang ipaliwanag ko sa inyo mga kamunting tinig. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. So huwag kalimutan mag-like at huwag kalimutan mag-subscribe. Have a nice day and God bless everyone. Always remember, ikaw at ako, tayong lahat, ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Bye-bye!